Mga pagpupulong kagaya ng Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference, Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting, Regional Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Conference, at Joint National Peace and Order Council and Regional Peace and Order Council meeting, tinutukan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon kasama ng iba pang ahensya para sa seguridad at kapayapaan ng rehiyon ng Bicol. Samantala, tuloy-tuloy na deployment at paghahanda sa Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon, tinututukan pa rin ng pulis sa Rehiyon 5. Ating panoorin ang mga kaganapan sa nagdaang linggo dito sa Transparent Service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-52 linggo ng Weekline. Noong ika-8 ng Disyembre, muling bicycle patrol sa umaga ang handog ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Malaking tulong din ito sa police visibility lalo na sa panahon ng Kapaskuhan kung saan karamihan ng tao ay nasa mga palengke, pamilihan at simbahan. Pagkatapos ng pagpapatrolya, pinagtuunang pansin din ni Police Brigadier General Dizon ang mga administratibong gawain at sinundan naman ito ng security coverage and police assistance kay Congressman Elizalde Esco of Ako Bicol Party List sa Bicol International Airport, Daraga Albay. Minabuti din ng ating Game Changer General na bisitahin ang kalagayan ng isang pulis sa Regional Medical and Dental Unit 5 na si Patrolman Christian Borbe. Noong Lunes, ika-9 ng Disyembre, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang naging awarding of Outstanding Police Regional Office 5 personnel sa Pro 5 Maringal Lounge ng Regional Headquarters. Bahagi din siya sa Automated Counting Machine Nationwide Roadshow for the 2025 national and local elections and BARM parliamentary elections na inisyatiba ng COMELEC Regional Office 5 kasama si Attorney Annie A. Romero Cortez, Director 3 na siyang Assistant Regional Election Director sa Pro 5 Grandstand Extension. Virtually present din si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang Regular D Staff Conference ng Campo Crame sa pangunguna ni Police Major General Edgar Alan O. Ucubo, the Acting Chief of Directorial Staff ng Philippine National Police. Nagtapos ang araw ng Lunes ng ating Game Changer General sa pamamagitan pa rin ng motorcycle patrol kasama ng ating masisipag na motorcycle patrollers. Martes, ika-10 ng Disyembre, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon kasama si Police Colonel Alvin R. Consolacion, Chief of Regional Staff, ang isang staff conference upang pag-usapan ang mga direktiba ng National Headquarters at iba pang mga kailangang ipasakatuparan sa lahat ng mga malalaking kaganapan ngayong buwan ng Disyembre sa Rehiyon 5. Pinagtuunang pansin din ang mga administratibong gawain at pagkatapos ay nakibahagi sa ginanap na Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference kasama ng mga deputized agencies na inisyatiba ng COMELEC Regional Office 5 sa pangunguna ni Attorney Maria Juana S. Valeza, ang Regional Elections Director ng COMELEC Regional Office 5 sa Oriental Hotel, Santo Niño Village, Taysan Hills, Legazpi City, Albay. At bagamat mahaba ang oras ng pagpupulong, siniguro pa rin ang ating Game Changer General na makapagsagawa ng motorcycle patrol pagsapit ng dapit hapon. Noong ika-11 ng Disyembre, pagkatapos ng maagang bicycle patrol at mga administratibong gawain, pinangunahan ng ating Game Changer General ang 4th Quarter Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting sa Pro 5 Multipurpose Building. Sinundan ito ng pangunguna niya rin sa naging 17th Regional Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee meeting. Mga mahahalagang pagpupulong para sa pagbuo ng ligtas at mapayapang komunidad sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagpaplano at epektibong pagpapatupad ng batas. At noong Huwebes, ika-12 ng Disyembre, bahagi ang ating Game Changer General sa ginanap na 2nd Joint National Peace and Order Council and Regional Peace and Order Council meeting for 2024 sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan sinundan naman ito agad ng 3rd PNP Command Conference kasama pa rin ang ating Pangulo ng Bansa sa PNP Multipurpose Center sa loob ng National Headquarters. Noong Biyernes, ika-13 ng Disyembre, nasa Campo Crame pa rin ang ating Regional Director para sa ilang mahalagang pagpupulong. At noong Sabado, ika-14 ng Disyembre, pagkatapos na mahabang oras ng bicycle patrol, inalam at binisita muna ni Police Brigadier General Dizon ang kalagayan ng isa nating bicycle patroller sa hospital dahil sa isang minor accident nito.
Tuloy naman ang motorcycle patrol kinahapunan kung saan sinundan din ang pagiging guest of honor and speaker ng ating Game Changer General sa year-end Thanksgiving and welcome of newly assigned Lacans na ginanap sa Barangay Alobo, Daraga, Albay. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-8 hanggang ika-14 ng Disyembre taong kasalukuyan. Umabot muli sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 32 suspects mula sa 32 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Norte Police Provincial Office, sinundan ng Naga City Police Office at pumangatlo ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 33 suspects mula sa 11 ginawang operasyon. May 25 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 8 ang inaresto. Habang 9 na suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 2 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng halos 200,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 10 suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 50,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 73 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 5 ang sumuko sa mas pinagtibay ng mga hakbang kontra insurhensya. Alamin ang mga kaganapan sa pulis sa Rehiyon 5 dito lamang sa Weekline. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurug kaps.